Kung nanonood ka man ng videong ito, gusto kong namnamin mo ang bawat salita. Hayaan mong gisingin ito ang puso at isip mo. Hayaan mong makapasok ang positibong mensaheng ito sa kalooban mo. Ang aral na mapupulot mo dito ay galing sa mga matagumpay na tao. Number 1. Sarili mo muna bago ang iba. Maraming tao ang naghahangad na mabago ang mundo. Pero wala man lang nakaisip na baguhin ang sarili nila. Paano mo mababago ang mundo kung sarili mo nga mismo ay hindi mo kayang baguhin? Lahat ay nagsisimula sa'yo. Nagsisimula sa isipan mo. Ang iniisip mo ay magiging salita. Ang salita mo ay magiging aksyon. Ang iyong mga aksyon ay magiging gawi. Ang iyong panggawi ay magiging pagkatao mo. At ang matatag mong pagkatao ang huhubog sa iyong tadhana. Napakasarap namang isipin kung mababago natin ang mundo, di ba? Pero kailangan muna nating baguhin ang sarili natin. Kailangan nating suriing mabuti ang ating puso at alamin natin ang tunay nating intensyon. Number 2, lumayo ka sa mga taong toxic. Kung sino pa yung walang alam, ay sila pa yung nagmamarunong. Sila yung mga taong papatay sa kinabukasan mo. Sila yung mga taong pumupuna sa mga ginagawa mo. Kahit mabuti pa yung ginagawa mo, literal na humihigop sila ng lakas mo. Mga taong nababalot ng inggit. Ang taong toxic ay inihalin tulad sa sakit at kamatayan. Bakit? Kasi literal na nagdudulot sila ng sakit at maaari mong ikamatay ito kung palagi kang didikit sa kanila. Ito ang dahilan kung bakit ang daming tao ang na-stress. Toxic people keep injecting doubts, fears, worries, envy into people's minds. May importanteng bagay na alam kong gusto mong gawin at isa sa mga humahadlang sa'yo at makakalaban mo ay ang mga taong toxic. Kaya't kailangan mo lang mag-focus sa mga bagay na makakapag-angat sa buhay mo. Iwasan mo muna ang mga bagay na wala namang kwenta para rin naman to sa ikakaangat mo. Number 3, ikaw lang ang makakatulong sa sarili mo. Kahit ilang beses ka mang tulungan ng maraming tao, kung hindi mo tutulungan ang sarili mo, useless lang ang lahat. Kahit may pamilya ka man at mga kaibigan, pero mag-isa ka lang sa laban ng iyong buhay. Ginagabayan ka lang ng Diyos, pero hindi ka niya tutulungan kung hindi mo tutulungan ang sarili mo. Ikaw lang ang responsable sa mga pinagagawa mo. Kaya't hindi mo pwedeng isisi sa iba ang iyong mga pagkakamali. May aklat ka mang binabasa, may video ka mang pinapanood, makakatulong naman to para sa'yo. Pero hindi ang mga binabasa mo o pinapanood mo ang gagawa ng paraan para sa ikakaayos ng buhay mo. Nasa sayo pa rin ang huling pagdidesisyon. Ang mga mahal mo sa buhay ang gawin mong inspirasyon at motibasyon para sa pagtatagumpay mo. Walk your own path because no one will walk it for you. Number 4, may talento ka. Minsan ba'y maitatanong mo sa sarili mo kung may talento ka ba? Minsan ba'y masasabi mo na lang na wala ka talagang talento? Pero gusto kong malaman mo at maniwala ka sa sasabihin ko. Bawat isa sa atin ay may talento. Gaya nga nasabi ko kanina, kailangan mong suriing mabuti ang iyong sarili. Patahimikin mo muna ang ingay sa puso at isip mo upang marinig mo ang bulong ng tunay mong pagkatao. Halos lahat ay hindi umaangat sa buhay dahil sa kakapaniwala ng mga bagay na hindi ka panipaniwala. Alam mo ba kung anong mga bagay ang palagi mong pinakinggan? Wala kang talento. Hindi ka magaling. Wala kang alam. Hindi mo kaya to. Kumalma ka lang at pakinggan mo ang puso at isip mo upang malaman mo na ang mga salitang yan ay gawa-gawa lang ng isipan mo. Talaga bang wala kang layunin sa buhay? Relax ka lang at damhin mo ang iyong sarili. Number 5, paisa-isang hakbang lang. Ito yung sinasabi ni Lao Tzu na hindi ko makakalimutan. The journey of 1,000 miles begins with a single step. May gusto tayong gawin na hindi natin ginagawa dahil hindi natin alam kung saan tayo magsisimula. Minsan rin hindi tayo sigurado kung ito na ba ang para sa atin. Pero gaya ng sinabi ni Lao Tzu, it begins with a single step. Nagsisimula ito sa unang hakbang mo. Just start walking and the way will appear. Just take a single step. Number 6, gawin mo kung ano ang gusto mo. Sa totoo lang,
May mga trabaho tayong hindi natin gusto. Sometimes, jobs are killing us. Alam mo ba kung ano ang kahulugan ng job? Ayon kay Robert Kiyosaki, ang job ay just over broke. Meron din ako nabasa na article online. Ayon sa post, juggling our bills. Ibig sabihin, kahit araw-araw kang naka-duty, hindi ka pa rin maging stable financially, lalo na kung ayaw mo ang trabaho mo. Doing what you hate is the cause of stress in life. Pero kung ang trabaho mo ay talagang gusto mo, hindi mo ito matatawag na trabaho. Nagiging hobby na lang ito para sa'yo. Kaya't sundin mo kung ano ang gusto mo. Sabi nga nila, fall in love with your work. Work with meaning. Work with passion. Work with joy. Kaya tayo na-stress kasi habol tayo ng habol sa pera. Huwag mong habulin ang pera kung ayaw mong lumayo pa ito ng lumayo. Habulin mo ang kagustuhan mo at ang pera ay susunod sa'yo. Number 7, ang pagmamahal ay hindi mo mahahanap sa labas. Oo, totoo yan. Bakit? Mahahanap mo lang ang tunay na pagmamahal sa sarili mo. Abalang-abala ka na sa kakagawa ng lahat para mahalin lang ng iba, para lang mapansin ng iba. Paano ka mamahalin ng ibang tao kung mismo sa sarili mo ay hindi mo nahahanap ang pagmamahal? Kung hindi mo maibigay sa sarili mo ang pagmamahal na hinahangad mo. Hindi mo madarama ang pagmamahal ng ibang tao kasi hinaharangan mo ng iyong sariling negatibong paniniwala. Negativity blocks mental and emotional ways. Number 8, walang limitasyon. Buhay lang natin ang may limitasyon kung kailan tayo magwawakas. Alam mo ba kung anong sinabi ni Albert Einstein? Imagination is everything. It is the preview of life's coming attractions. It means that there's no limit to what the mind can experience. Hindi naman ibig sabihin na magkakaroon ka ng literal na kapangyarihan. Ibig sabihin ay mas lalago pa ang kakayahan mo. Lahat ng mga gusaling nakikita natin sa paligid ay nagsisimula muna sa isipan at pinagplanuhan hanggang sa ito'y kanilang inaaksyonan. Ganyan kalakas ang kakayahan ng tao. Lahat ng iniisip natin, negatibo man o positibo, ay magbubunga ito. Kaya't mag-ingat ka sa mga iniisip mo dahil matutupad ito. In short, our mind is much more powerful than we think. Number 9, matuto kang magpasalamat. Isa sa mga dahilan ng depresyon ay ang patuloy na paghahanap ng mga bagay na wala sa'yo. Magpasalamat ka sa mga bagay na nasa sayo na. Tangkilikin mo kahit gaano pa kaliit ng nakamit mo. Cover your heart with feelings of gratitude. According to the University of California at Berkeley, gratitude is linked to many benefits, including better physical and psychological health. It also increases happiness and life satisfaction. It decreases materialism and it decreases so much negativities. This is scientifically proven. Number 10, pwede ka pang umangat sa buhay. Nabubuhay tayo sa mundo para tumuklas ng mga bagay-bagay. Para magkaroon ng magandang karanasan, huwag mong barahin ang sarili mong lakas. Huwag mong limitahan ang sarili mo. Sinabi ng karamihan na mag-aral tayo ng mabuti upang makakuha ng maayos na trabaho. Tanungin mo nga ang sarili mo, yan lang ba talaga ang layunin ko sa buhay? Ang magtrabaho na lang? Isa ito sa mga dahilan kung bakit ang daming tao ang hindi masaya sa buhay nila. Hindi kasi nila ginawa ang sarili nilang kagustuhan. Mas ginawa pa nila ang sinasabi ng ibang tao. Huwag mo ring hayaan na hahadlangan ka ng takot mo. Number 11, alamin mo kung sino ka ba talaga. Kung tatanungin kita kung sino ka, malamang ang isasagot mo ay ang pangalan mo, ang trabaho mo, o saan ka nakatira. Pero hindi yan ang ibig kong sabihin. Kasi alam kong hindi ikaw yan. May pangalan ka, may trabaho ka, may tinitirahan ka, pero hindi yan ang definisyon ng pagkatao mo. Sabi ng mga marunong na tao, higit pa tayo kaysa sa nalalaman natin. Ano ang ibig sabihin yan? It's something we need to find out for ourselves. We can start by letting go of who we are and we will become who we might be. Kapag narinig natin ang salitang toxic, siyempre ayaw nating hawakan yon. Lason yan eh. How about toxic family members? Yan ang mas grabe dahil kadugo mo na mismo ang kalaban mo. Pero paano mo ma-recognize kung sino ang toxic sa kanila? Sila bang lahat? O iilan lang?
May 5 signs akong ipapaalam sa'yo at tutulungan kitang mapabuti ang ugnayan mo sa kanila. Pero una sa lahat, alam ko kung gaano kahirap kapag may relatives o membro ng pamilya na toxic. Gagawin nila ang lahat para makontrol ka. At hindi rin madaling malaman kung toxic sila. Maliban na lang kung na-educate ka tungkol sa kung ano ang mga toxic na tao. Kapag nagdurusa ka sa kamay nila at namumuhay ka na puno ng galit, isa na rin yung sign na toxic ang pamilya mo. So, it's imperative that you remove the veil of what you thought they were and see the truth for yourself. Number 1, sobra silang mangontrol. Sa kabuuan, isa sa mga pinakakumon na katangian ng mga toxic na tao ay ang kanilang pagnanais na kontrolin ang lahat. Siyempre, may mga bagay sa mundo na hindi nila kayang kontrolin. Pero maniwala ka man sa akin o hindi, yung inaakala mong hindi nila kayang makontrol, kaya nilang kontrolin. Kung hindi ka man nila makontrol, lalapit sila sa ibang tao at kukontrolin nila ang mga taong yon para lumayo sa'yo. Ganyan ang estilo nila. Ngayon na wala ka nang malalapitan, sa kanila ka mapupunta at doon ka nila mahahawakan. Kaya nilang kontrolin ang buong usapan, ang lahat ng outcome, pati damdamin mo. Karaniwan nilang ginagamit ang manipulasyon upang makamit ang kontrol na ito. Ang manipulasyon ay madalas mong makikita sa mga unhealthy relationship, kung saan ang mga toxic na partner pilit kontrolin ang bawat aspeto ng pagsasama. At hindi rin ito karaniwang hayagang kontrol. Hindi mo napapansin na kontrolado ka na pala. Banayad lang ang pagkakakontrol sa'yo hanggang sa nasira ang kumpiyansa mo sa sarili. Nakala mo ikaw ang may gawa. Pero nang dahil pala yon sa pagkontrol nila sa'yo. Yan ang galawan ng mga taong nangungontrol. Number 2, mga sinungaling. Halos lahat naman ng taong toxic ay sinungaling. Ang negatibong katangiang ito ay nakaugat na sa kanilang puso, na kahit sarili nilang kasinungalingan ay kanilang pinaniniwalaan. Ang layunin ng isang toxic na tao ay magsabi sila ng kahit anong kasinungalingan, whatever lies necessary, upang manatili lang sila na nasa ibabaw. Kapag kasi hindi sila magsisinungaling, yun ang ikakabagsak nila. Kaya nga kinukontrol ka nila, kasi nasa ibabaw sila. Gayon din, ang kanilang kakulangan sa empatya ay pumipigil sa kanila na makaramdam ng masama sa pagsisinungaling. Wala nga silang empatya sa ibang tao eh. Sa sarili pa kaya nilang kasinungalingan? Parang kasali na ito sa human nature para sa kanila. Number 3, mayabang. Alam ko na hindi perpekto ang mga kadugo natin. May mga miyembro tayo ng pamilya na mayabang. O isa sa mga relatives natin ang mayabang. Pwede rin na tayo mismo ang mayabang. Ano bang ibig kong sabihin sa mayabang? Yun bang gustong-gusto ng mga taong ito na pag-usapan ang kanilang mga nagawa sa buhay? At kailangan din nila ng mga fan club. I mean, gusto nila na marami ang nakakaalam para makahakot sila ng atensyon. Gusto kasi nila nahangaan sila ng mga tao. Ang mga toxic na tao ay masayang nabubuhay kung nasa sentro sila ng atensyon, habang sila naman ay abala sa pamumuna ng mga tao. Sobra silang nagyayabang ng kanilang mga nagawa. Pero takot na takot sila sa debate, sa argumento, o mainit na usapan kung saan mukhang mapapahiya sila. Ayaw nila ng ganyang usapan kasi yun ang kahinaan nila. Kahit ang kalmadong pag-uusap kung saan may mga magkaibang opinyon ang bawat tao na ibabahagi, ayaw pa rin nila kasi ayaw nilang masasapawan ng iba ang kanilang opinyon. Kasi gusto nila na sila lang ang magaling. Kasi ang nasa isip ng toxic na tao, wala nang ibang logical na solusyon, kundi ang kanila lamang. Ang ideya nila ay dapat nasa una. Tapos ang mga ideya ng iba ay pangalawa lang. O di kaya ay kabilang na sa hindi mahalaga. Ang mas masaklap, kapag may gusto kang sabihin sa toxic mong pamilya o kamag-anak, iisipin nila na nakikipag-argumento ka na. Number 4, may pinagkakaadikan. Addiction. Addict sa droga, addict sa alak, addict sa sugal, at anumang substance. Lalabas ang pagka-toxic ng isang tao kapag naa-addict siya sa toxic na bagay. Kung ano yung pinapakain mo sa iyong utak, yun din ang magiging ugali mo. Ang dami kong nakikitang addict sa balita na pinatay ang sariling pamilya o kamag-anak dahil lang sa sugal, droga, o iba pang kinaaadikang bagay. Ang pag-aadik, I'm not saying droga lang, kundi lahat ng klase ng masamang adiksyon ay nakakawasak ng buhay. At hindi nakataka-taka na maraming adik ang toxic. How about sa mga adik sa alak? Hindi yan tumatanggi sa inuman, naglalasing, tapos magdadrive. Sabi ko nga kanina, kung toxic ang pinapakain mo sa utak mo, magiging toxic rin ang ugali mo. Bakit? Dahil ang adiksyon ay mas malakas kaysa sa common sense. Ang taong galit habang nakainom
ay isang nakakabahalang bahagi ng pag-uugali ng toxic na tao. Number 5, hindi sila magkakamali. Hindi sila magkakamali dahil ayaw nilang tanggapin na mali sila. Makikipag-away dahil pinipilit nila na sila ang tama. Ang daming pamilyang nag-aaway dahil sa lupa, dahil sa ari-arian, dahil sa anumang bagay na gusto nilang kunin kahit alam naman nilang hindi na sila fair sa ibang tao. Kapag hindi pabor sa kanila ang usapan o natatakot silang matalo sa mga magagandang punto sa isang argumento, diyan na magsisimula ang kanilang galit. Idadaan nila sa dahas para umatras ka. Ang mga toxic na tao, minsan na may mga narcissistic na pag-uugali, ay hindi naniniwala na sila ay nagkakamali at naiinis sila sa mga salungat na opinyon. Ngayong nalaman mo na kung gaano sila ka-toxic, gusto kong tulungan ka na matutong harapin ang mga ganitong klaseng tao. Ang una kong maipapayo sa'yo ay magpakatatag ka. Magpatuloy ka pa rin lagi sa buhay sa kabila ng kanilang mga katoksikan. Lalo na kung nasa poder ka nila, tatakutin ka nila kung hindi ka magpapakontrol. Palalayasin ka, hindi ka makakain ng tama, magsasabihan ka ng masasakit na salita. Alam mo gaano kahirap yan, pero alam ko rin na may pangarap ka. Mag-focus ka na lang sa laban na yon bago ka umalis sa poder nila. Yan na kasi ang hulma ng kanilang ugali. Ang takutin ka, para lang hawak ka pa rin nila. Magpakatatag ka, okay? At hayaan mo lang na dumaan ang mga salitang ito sa tenga mo. Usually, sinusubukan ka nila. At kung hindi naman, hayaan mo na silang gawin ang kanilang sariling katangian. They are not worth your time. Ang pangalawa kong masasabi sa'yo ay huwag kang magpapa-apekto. Huwag mong kalimutan ang halaga mo. Kapag napansin kasi ng mga taong toxic na sobrang lakas ng energy mo, susubukan ka nilang pahinain hanggang maging katulong ka nila, hanggang maging isa ka nilang tagahanga at maging isang tapat na tagasunod. Pero tandaan mo na hindi ka nilikha para maglakad sa anino ng sino man. Dumistansya ka o umiwas ka sa kadiliman ng isang toxic na tao. Patuloy mong pagsabihan ng iyong sarili na ikaw ay mahalaga at deserve mong maging maligaya. Hindi ikaw ang may problema at hindi ikaw ang dahilan ng kanilang problema. Sila ang gumagawa ng sarili nilang problema. Ang pangatlo kong masasabi sa'yo ay huwag mong hayaan na mabiktima ka nila. Ang mga taong toxic ay mahilig makipagtalo at ikaw ang sisisihin nila kung bakit sumagot ka pa. Isa lang itong patibong. Pero alam mo ba kung bakit toxic sila? Dahil sobrang mababa ang tiwala nila sa kanilang sarili. Kaya binabawi na lang nila sa kanilang pagmamataas. Hanggat maaari, umiwas ka sa mga pagtatalo at huwag mong pansinin ang kanilang kadramahan dahil isa lang yang patibong. Kapag mga galit sila sa'yo, tapos parang wala ka lang, titigil lang ang mga yan dahil ipinapakita mo sa kanila na hindi ka mababaw mag-isip at ayaw mong laruin ang laro nila. Ang pang-apat na sasabihin ko sa'yo ay isipin mo ang sarili mo. Tingnan mo ang sarili mo. Baka nahawa ka na sa katoksikan ng pamilya mo. Remember that being a toxic person is a waste of time and is so hurtful toward others. Changed behavior is the only way to live a healthy life. Hindi ko ginawa ang video ito to promote hate or hatred sa mga taong toxic. Hindi yan ang punto ko sa video ito. Ang punto ko ay huwag kang bumaba sa kanilang level dahil doon kanila matatalo. Kung hindi pa rin sila magbago o kung hindi mo na kaya, kailangan mo nang umalis at maghanap ng healthy environment. Kung hindi mo kayang lumayo, magpakatatag ka lang at gawin mo ang kailangan mong gawin upang manatiling kalmado. Ang pinakamahalaga sa lahat, alagaan mo ang iyong sarili. I will include you in my prayer na sana bigyan ka ng Diyos ng lakas at umaasa ko na magiging payapa ang kaisipan mo sa gitna ng mga pagsubok na ito.